Flood control na, malaking tulong pa sa irigasyon. Iyan umano ang asahan ng mga magsasaka sa Claveria, Cagayan dahil sa impounding dam na pinasinayaan ng Pangulo. Sinilip din niya ang isang patapos ng tulay na dapat anya'y gandahan at wag yung pumabagsak. Nakatutak si Darlene Kai. Kakulangan ng maayos na irigasyon ng isa sa mga hinaharap ng mga magsasaka sa Claveria, Cagayan gaya ni Delio. Kakambal niya ng baha naman kung may ulan o bagyo. Ginagawa namin ng paraan na parang inakwan yung ilog para magkatubig lang kami. Pero kapag darating ng tag-ulan, mawawas out agad. Kaya nahihirapan po kaming magbukid. Doong nakaraang anihan nga, kalahati ang lugi ni Delio. Problema po ma'am, kasi aapaw ng tubig, kagayan mga yan, bukirin mga yan, aapaw, pagkatapos masisira rin yung palay. Inaasahang makatutulong ang 700 million pesos Union Water Impounding Dam sa Claveria na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung maulan, dito muna may ipon ng tubig para hindi bahain ang mga taniman. Layo nitong Union Water Impounding Dam na patubigan ang taniman ng mga magsasaka rito. Pero bukod dyan ay flood control measure din ito na layong pigilan ng pagbaha. 514,000 cubic meters ang kabuang kapasidad nitong water impounding dam. Katumbas niya ng mahigit 200 Olympic-sized swimming pools. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema. 3,600 ektaryang taniman at mahigit 1,000 magsasaka ang makikinabang sa proyekto. Nakita namin sa helicopter yung ginagawa dito sa side ng ilog, ang mga revetment para siyempre hindi na lalampas doon sa dinadaanan ng ilog yung tubig. Makokontrol natin yung takbo ng tubig, hindi na magbabaha but hindi meron pa tayong makukuhang patubig. Inaayos na rin ang sistema ng pamimili sa mga ipapagawang farm-to-market roads. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang. Minsan kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kabilang sa mga kokonsultahin ang mga lokal na pamahalaan matapos madiskubring may 105 million pesos na halaga ng mga umano'y ghost farm-to-market road sa Mindanao. 300 farm-to-market bridge din ang tatapusin sa loob ng 4 na taon, sabay biro sa katabing si DPWH Secretary Vince Dizon. Pero gandahan niya yung tulay, huwag yung bumabagsak. Oo. At saka yung maintenance. Tama po. Kakulangan anya sa maintenance ang problema sa mga bumagsak na tulay na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan at Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Kaya siniguro ng sapat ang pondo para sa maintenance sa mga tulay sa susunod na taon. Ganyan din anya ang asahan sa patapos ng Kamalinyugan Bridge sa Cagayan na magdurugtong sa mga bayan ng Apari at Kamalinyugan. Paiikliin ng 2.34 billion pesos na tulay ang dating mahigit 1 oras na biyahe sa 20 minuto na lang. Dahil sa mas pinatibay at pinagandang disenyo ng tulay, naging 45 tons ang maximum vehicle capacity nito at may earthquake resistance na aabot sa magnitude 8. Mula rito sa Claveria, Cagayan para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.